Mega love shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito nga po sa Roll TV Vlog, muling magbabalik at magbibigay ng konting opinion o reaction about dito kay Lolo A. Ayan lang po guys sa mga katekram, hindi ko po binabas si Lolo o si Lolo A kasi parang sa pananalita niya po kasi parang ganun lang po ba kadali yung gusto niya na mag-usap-usap na mag-usap daw po sila. Di ba? Hindi po ganun kadali yung gusto niyang mangyari. Dahil lalo na sa dami po ba ng sinabi ni Batang Cargador at paninira kay Tatay Tekram, ganun-ganun na lang po ba kadali para tanggapin o makipag-usap itong sa Tatay Tekram? Oo, nandoon. Sa bagay, totoo naman po na pwedeng pag-usapan ang problema. Kaso po, ayaw na pong bumalik ng bata. Diba? At saka huwag nyo na pong sabihin na baby, hindi na po sa baby. Mismo, lumabas na po sa inyong bibig na still 18 years old na po siya, hindi na siya baby. Diba? Meron po bang baby na lahat po ng klaseng paninira kay Tatay Tekram at sa pagsisira po sa pagkatao ni Tatay Tekram, baby pa po ba yan? Alam nyo, Lolo siguro naman po kaya kayo ganyan makapagsalita o yung mindset nyo po ay late na po kayo sa mga issue. Late na po kayo siguro, hindi nyo po napapanood yung mga issue na nangyayari o dumahan o yung mga binitawan at mga revelasyon po na binanggit ni Batang Cargador. Kaya siguro ganyan po kayo mag-isip. Kaya yung mindset nyo po siguro nandun pa po kay Batang Cargador o batang walang utang na loob. Kaya ganyan po siguro yung pagmamahal nyo sa kanya. Siguro kahit kayo ang gawan, kahit naman po kayo po siguro kung gagawin po sa inyo, yung ginawa po niya kay Tatay Tekram, sa loob po ba ng 5 taon, tapos sasabihin niya po sa inyo na pinagkakitaan nyo lang siya, binibidyo nyo siya. Binibidyo mo siya, pinagkakakitaan mo, natural, aalagaan mo ko, papakainin mo ko dahil binibidyoan mo ko, pinagkakakitaan mo ko. Di ba ganun po? Hindi po ganun kadali para kausapin o pumunta po sila Tatay Tekram doon na para magkakandara pa po, magkukumahog, nakausapin po siya. Hindi po sa Diyos para puntahan po siya ng Tatay Tekram. Siya po yung may pagkakamali, siya po yung lumayas, di ba? Sa atin po kasi, kung sino po yung lumayas, siya yung matutong bumalik. Ganun po yun. Hindi po kailangan ni Tatay Tekram, ibaba niya yung pagkatao niya at ang mga Manalastas family para kausapin siya. Hindi po ganun. Hindi po sila magkukumahog para kausapin itong Batang Cargador na ito. Di ba? Meron po bang baby para sa inyo? Sa inyo, sa bagay sa inyo, masasabi nyo na baby nyo siya kasi mahal nyo pa rin po siya. Nandun pa rin po yung pagmamahal nyo, nakikita ko sa pananalitaan nyo Di ba? Kayo po ba sasabihin nyo na ganun kadali? Tapos sa mga sinabi niya kay Tatay Tekram, pati business binanggit na po dito. Diba? Business po ni Tatay Tekram na kung ganito, kung ito illegal o kesyo ganito, wala daw tumatagal. Hindi po katanggap-tanggap kay Tatay Tekram yung kung naririnig niya. Alam ko po naririnig niya napanood niya po yan, yung mga live po ni Dising Wakwak. Lolo A, sana naman po kahit paano bigyan niyo po ng konting pagmamahal at respeto si Tatay Tekram sa mga nangyayari po na itong natural, nasasaktan po siya. Tinuring niya pong anak, minahal niya po sa loob ng 5 taon. Tapos ganyan po kayo magsalita para parang sinasabi niyo pa po na sila po yung lalapit at kakausap dito. Hindi po ganun. Alam niyo po sa mga sinasabi niyo po na yan, sa inyo, sa live po dyan ni Tek Jun at ni Tatay Tekram, nung nagsasalita po kayo, marami pong dismayado sa inyo. Sa mga nagko-comment po, marami pong nadismaya. Hindi naman po natin tinatanggal yung anggulo na magkausap po sila. Pero siya po dapat yung lumapit, hindi po sila ang lalapit nung kay Batang Cargador. Hindi ba? Totoo naman po yung sinasabi ninyo, walang problema na hindi na pag-uusapan at hindi dinadaan sa mabuting usapan. Tapos sa mga sinasabi po ni Tek Jun, sinabanggit niya po sa inyo siguro lahat, nabanggit naman na po, di ba? Yung pag-iinom ng yung nandun sa may maraming nagiinom ng alak, nandun siya na nakaupo, yung pagda-drug race. Lahat po ng mga, labas po na yan, ng mga salita po ni Tek Jun, lahat po yan, pinabulaanan o pinasinulingan niya po lahat yan. Pinasinungalingan niya po lahat. Tapos ganyan po yung mindset ninyo. Yung pagda-drug race, yung pag-iinom ng alak, yung panonood ng porn. Lahat po yan na binanggit po ng pamilya Manalastas o ni Tatay Tekram o ni Tek Porno o ni Tek Jun,
Lahat po yan pinasinungalingan na po niya lahat yan. Kaya huwag niyo po sasabihin na baby pa. Wala pong baby na nagsisinungaling at gumawa ng kalokohan o lahat ng issue na ito. At wala pong baby na pinagtatawanan po si Tatay Tekram. Ang pagkakaalam ko po sa baby, 1 taon, bagong panganak. Yung mga ganyan. Pero yung mga sinasabi nyo na yan, hindi po katanggap-tanggap. Huwag po kayong maging bias. Ipatas nyo po yung tingin ninyo, timbangin nyo po ng gusto sa puso ninyo. Kung tama po ba yung mga sinasabi ninyo, kung pinag-isipan nyo po ba, hindi porket nagsasalita po kayo dyan, hindi na po namin mapupuna. Alam nyo po ba, lahat po ng Katekram community o mga viewers po, lahat po yan, mga pananalita po ni Tek John, pananalita nyo po, ina-analyze po namin yan, tinitimbang po namin kung mabigat po ba itong isa o magaan po ba yung isa. Ganun po, hindi po ganun kadali magsalita. Kaya lang dapat po bago kayo nagsasalita, iniisip nyo po, ina-analyze nyo po. Alam nyo, hindi ko po kayo binabas dito, Lolo Iha, kung baga binibigyan ko lang po ng side si Tatay Tekram sa mga pananalita ninyo. Hindi about pa to, yung binibigyan nyo lang ng side, itong Batang Kargador na to, gusto nyo magkakaayos po sila. Tapos lumabas na nga po sa bibig ni Batang Kargador dito sa live po ni Daising Wakwak na kailanman hindi na po siya babalik. Di ba? Hindi na daw po, tama na, nabanggit pa nga po ng Batang Kargador na to na hindi na daw sila makakatikim ng lechon dahil wala na nga daw po siya doon sa bahay ng mga malalastas. Tapos ganyan yung mindset nyo. Sinisiraan na po ng gusto, sinira niya na po ang pagkatao ni Tatay Tekram at ng pamilyang manalastas, lalong-lalo na po itong mga wakwak na ito. Lalong-lalo na po si Daising Wakwak o si Francesca o itong si Panyang na meron narcissistic. Kung maririnig nyo lang po siguro at mababasa nyo lahat ng post ni Panyang at mga live po ni Daising Wakwak, maiintindihan nyo po yung mga saloobin namin lahat dito na nakikinig at nanonood sa inyo. Hindi po ganun kadali. Sa ginawa po ni Batang Kargador o nitong babe na sinasabi ninyo na baby na tinuturing nyo pa rin pong baby para sa inyo. Hindi na po yan baby, may bulbul na po yan. Pwede na po siya gumawa ng anak, nakakapag-girlfriend na nga po di ba? Kayo na po mismo na siniset up niya yung motor niya, nakikipag-drag race siya. Lahat po yan ay pinasinungalingan niya po yan. Bawat po lumalabas sa bibig ni Batang Kargador ay pawang kasinungalingan po lahat. Kaya timbangin niyo po ng gusto. Di ba? Hindi ko po kayo inaano dito binabas ng gusto Kumbaga pinapaliwanag ko po sa inyo, pinapaintindi ko po sa inyo. Sana mapanood nyo po itong video na ito. Yung ginagawa po namin dito ay kusang loob po namin ang pagmamalasakit kay Tatay Tekram at sa pamilyang manalastas po. Dapat man lang po sana doon tinignan nyo po ng maigi bago po kayo nakikisimpatya po dito sa Batang Kargador na ito. Di ba lahat po, lahat na lang po. Yung noodles, ay yung noodles na tuloy. Yung lugaw po na ay sopas na sinasabi. Di ba? Nakisyo, binugbog, pinalo. Di ba? Lahat mga sinasabi niya, pinalo siya. Kung minamaltrato po siya, noon pa sana, umalis na po siya. Hindi. Hindi po sa minamaltrato, hindi po sa binubugbog. Tama naman po lahat na sinasabi ni Tek John. Diba? Kung ikaw po, isa kang bata na minamaltrato, nandyan po, malapit lang po siguro yung barangay dyan sa lugar. Pwede na po siya magsuplong dyan, pwede niya na pong pakasuhan. Si Tatay Tekram, na minamaltrato o parang child abuse, 7610. Marami pong nakapaloob sa 7610, Lolo A. Yan po ba hindi paninira kay Tatay Tekram o sa mga malalastas family? Yan po ba yung sinasabi niyong baby? Baka baby damulag po. Baby damulag na patabaing baboy. Alam nyo kami, naawa po kami kay Tatay Tekram Kaya lang, hindi po namin kayang makita na umiiyak at tumutulo lalo araw na tumutulo yung mga luha po ni Tatay Tekram. Lalo na siguro makikita pa namin na tumutulo, talagang humahagulgul ang iyak ng Tatay Tekram. Talagang kami po ay nadadala din po kami. Dahil para din, nasasaktan din po kami dahil sa nakikita namin sa kanya na wala naman pong ginawa sa Tatay Tekram kung hindi mahalin po itong Batang Kargador na ito. Kaya lang hindi. Lahat po ng ginawa ni Tatay Tekram kabutihan para sa kanya. Binaliwala niya po, sinayang niya po lahat sa loob ng 5 taon. Di ba?
Siya na po mismo lumabas sa bibig niya na hindi daw siya nakikipag-drug race, na hindi daw po siya nagiinom, na hindi daw po siya nanonood ng mga porn. Hindi naman siguro sasabihin ni Tatay Tekram yan. Di ba? Tama nga naman yung kutob ni Tatay Tekram eh. Tama po. Yung kutob po ng bilang isang ama o magulang, hindi po nawawala pagdating po sa mga anak natin. Kasi yung kutob, pag kinutuban ka po, for sure, 100%, meron po talagang hindi maganda. So tignan nyo si Tatay Tekram ha. Kaya nga po niya kinuha yung Apple MacBook Pro niya po, o yung binigay po ni Panyang o ni Panyang na tablet na yun. Doon po nakita ni Tatay Tekram talaga lahat. Di ba? Si Tatay Tekram kaya lang pinipigilan niya po eh. Ayaw niya po tuluyang masira. Kaya lang sirang-siraan na po siya sa amin eh. Sa mga paningin po namin, sirang-siraan na po yan Tatay Tekram. Hayaan nyo na po. Di ba? Kung hindi man po kayo makapagsalita, kami na lang po para sa inyo. Ang ibubuga po namin lahat sa kanya. Lahat ng gusto niyong sabihin. Nandyan naman po si Nanay Inda at si Tatay Pio para po kayong gabayan po kayo. Kung meron po kayong problema, hindi niyo po masabi sa inyong asawa o sa mga kapatid, nandyan po si Nanay Inda. Handa pong makinig yan o si Nanay o si Tatay. Handa pong makinig. Wala pong ama o magulang na hindi pakikinggan ng mga anak natin. Sa tuwing kung meron po silang problema. Dahil una-una po tinatakbuhan ng mga anak na may problema ang mga magulang po. Kaya Tatay Tekram, yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Kung meron po kayong bigat na po kayo sa nararamdaman nyo, sa mga problemang binigay po, na ginawa po ni Batang Kargador sa inyo, andyan po ang nanay nyo po, si Nanay Inda. At si Tatay Pio po. Maintindihan po kayo niyan. Ang ina po, ang mga magulang po, ang unang-unang magtatanggol sa mga anak na nasasaktan at nakikitang lumuluha. Wala pong magulang na gustong makita ang anak po nila na umiiyak, nadudurog o nasasaktan. Di ba po? So yan guys, yan lang po masasabi ko dito sa mga opinion ko po kay Lolo. Lolo, yun lang po ha. Hindi ko po kayo binabas. Kumbaga, pinaintindi ko din po sa inyo sa mga sinasabi ninyo. Uulitin ko po uli. Hindi na po yan baby. May bulbul na po yan. Marami na pong ginawang kasalanan kay Tatay Tekram yan. At paninira sa pagkatao ni Tatay Tekram. At sa mga malalastas family. Kaya lahat po ng kasinungalingan, alam niya na po lahat. Hindi na po talaga baby yan. Dahil lahat po ng kademonyuhan at kawalang yan, memoryado niya na po lahat. Dahil yan po ay nabriefin na po yan. Mas ginusto niya pong sumama dito sa mga wakwak na yan, kay Dising Wakwak, kay Francesca, o kay Panyang na may narcissistic. Diba? Parang masasabi ko dito eh. Yan ha. Ulitin ko po ulit ha. Parang masasabi ko lang na parang itong si Batang Kargador, parang may bipolar. Na meron siyang yung tao na may dalawang pagkatao, isang salbahe at isang pagkasinungaling. Parang ganun din po siya na hindi nagkakalayo yung bipolar sa narcissistic. Kasi pag nagsasalita si bipolar o si Batang Kargador parang paniwalang-paniwala itong mga wakwak na ito at itong galamay nila. Di ba? Na talagang parang na-hypnotize silang lahat ni Batang Kargador. Sige, okay lang, di ba? Tuwang-tuwa po siya, tuwang-tuwa siya, pumapalakpak pa siya sa paninira niya kay Tatay Tekram. Alam mo ba, Batang Kargador, tandaan mo ito, ha? Tandaan mo to, isaksak mo sa baga mo at sa kukotin mo at sa puso mo. Lahat ng ginawa mo sa Tatay Tekram, ikakarma mo lahat yan. Lahat ng ginawa mo kay Tatay Tekram, kakarmahin ka. At sa lahat ng ginawa sa iyo ni Tatay Tekram, sa tuwing meron kang isang bagay na makikita dyan, o na ginagawa mo, o isang bagay na nabinigay sa iyo ni Tatay Tekram, o ginawa sa iyo ni Tatay Tekram, maaalala mo si Tatay Tekram, pakakatandaan mo man. Sinabi mo man na habang lumalaki ka, hindi mo sila tinuturing na pamilya o nanay at tatay, pero ito lang pakakatandaan mo. Bandang huli, pagsisisihan mo yan. 100% pagsisisihan mo yan. Di ba? Dahil ang karma, hindi nawawala. Gumugulong, lumalakad. Tandaan mo yan. Kawawa ka pagdating ng araw.
Gagapang ka na parang sawa. Sa bagay, sawa ka naman na eh. Gagapang ka na umiiyak, humihingi ng tawad kay Tatay Tekram. Sana pag nangyari sa iyo, sa buhay mo yun, makita ko sana. Para sasabihin ko sa sarili ko, yan, bagay sa iyo yan, nararapat sa iyo yan. Dahil isa kang putik, isa kang pusalik na galing ka dun sa basura. Diba? Kaya Tatay Tekram, ang masasabi ko lang sa iyo, ipagpatuloy mo lang po yung pagmamahal sa bawat mission mo po. Ipasa Diyos niyo po lahat. Lahat po ng problema, natatapos po lahat yan. Dahil kay Lord po. Alam ko naman po yung paniniwala ninyo. Napakalaki ang paniniwala niyo doon sa taas. Kaya, ay salute po sa inyo, Tatay Tekram. So yan guys, ang masasabi ko, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Rolo TV Vlog, mag-subscribe na po kayo at pindutin niyo po yung bell button para lagi po kayong updated. At para sa ating mga katekram, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo sa akin at sa aking channel at sa ibang mga vlogger. God bless po and bye-bye.